Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin kapag sinabing 160cc na scooter, Honda Click 160 nga po yung unang naiisip ng mga tao. Pero hindi siya kasing mabenta doon sa 125cc. Honda Click 125 pa rin talaga yung pinipili ng mga tao. Pero speaking of 160cc nga po, doon sa Taiwan meron silang 160cc doon na sobrang kakaiba yung itsura. Kakaiba as in napaka-pogi niya. At ito nga po ang SYM DRG-BT 160. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad sa aking walang kwentang channel, huwag mag-subscribe. So yun na nga, yung mga scooter nga po na nandoon sa Taiwan, talagang ang unique ng mga design. Katulad na nga lang po dito sa kanilang SYM DRG-BT 160. Isa nga pong motor na ito sa may pinakagwapong itsura sa kasalukuyan. Walang sinabi yung ibang 160cc dito. Ito kasi halos nasa kanya ng lahat. Sa looks, specs at mga features at halos lahat na nga. Kaya panigurado magugustuhan talaga ng mga tao to. Yun nga lang, hindi natin sure kung ilalabas ba talaga sa Pilipinas. Yung dealer nila kasi dito, medyo makunat pa sa balat ng kalabaw. Hindi natin alam yung trip nila. Pero sana hoping tayo na ngayong 2026, ilabas na rin nila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM DRG-BT 160 na mayroong 158 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 16 horsepower at 8,000 RPM, 15.1 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7.4 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 43.8 kilometers per liter. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, pares po itong naka-ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 790mm at 137 kg naman yung kanyang timbang. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kapag nakaharap nga po siya, napakaangas talaga ng datingan niya. Ang kanyang edge panel po ay naka full colored LCD display. At naka-keyless din po ito syempre. Pero may variant po sila na nakalisusi pa din. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan kasi isang kurbada at madulas na kalsada, kusang mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero dito, sigurado ako hindi ka talaga sisemplang sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa pang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga pinagkakalaga ng 117,500 New Taiwan dollar na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 220,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin sa ibang 160cc na nandito sa Pilipinas, medyo mahal talaga siya. Pero kung sakali naman maisipan nilang ilabas sa Pilipinas yan, magbabago din naman ang presyo niyan. Yun ay kung ilabas ni Mitsukoshi. Sana. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko,
mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.